Okay guys lilinawin ko lang that this video is for awareness purposes. Kalat po sa social media yung mga ads ng loan platform na to. Akalaan nyo nanonood lang ako ng yung Simba ko na nag-viral na video at midway lumabas yung ad ng loan platform na to. At hindi pa pwedeng skip ha. Siyempre invested din ako dun sa nag-viral na clip. So sinubukan ko yung loan platform na yun. And ako guys, ito pumasok. And then ito. And then ito. And then ito. Apat yan guys pumasok sa GCash ko. Kaya dapat panoorin nyo muna yung video na to and it is about Credit Harbor. I'm sure nakita nyo yung mga ads na to sa social media. Kaya panoorin nyo yung video na to para magka-heads up kayo kung lalayuan nyo ba o magre-risk kayo sa loan platform na to. Hello everybody! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here. Dito, online lending platforms po yung pinag-uusapan natin dahil hindi po biro yung pag-uutang. So, binibigyan ko kayo ng heads up kung okay ba yung loan app o hindi. Saka kayo mag-decide kung lalapitan nyo to o hindi. Mas mabuting panoorin nyo muna yung video na to guys dahil alam nyo ba na yung loan app na to, auto-submit, auto-approve, or did I miss anything? Panoorin nyo na lang yung mga screenshots ko. Anyway, so this video is not sponsored. It is based on my personal experience. At na-receive ko po sa GCash ko guys, nakakagulat po yung kanyang result. And in fairness hindi na masyado malaki yung kinakaltas niya. Pero nako, mapapaisip ka talaga again and again and again pag nakita nyo naman kung magkano yung pinatong niya. Sa 4 na loans na in-approve niya kaagad-agad sa akin guys But of course, take the contents of my video with a grain of salt. Proceed with caution dahil guys, yung amount na in-approve sa akin may be different sa inyo. Kung hindi matatag yung loob nyo, nako, ingat po talaga kayo sa loan app na to. Pangalan ng loan app ay si Credit Harbor. At dahil sa iPhone po ako nanonood ng Simba ko vlog, kaya doon din lumabas yung kanyang ads. And hindi siya masiskip guys so kailangan panoorin yung buong ad para makapagpatuloy sa panonood ng Simba video. Kami na rin siguro yung nakakakita ng ads na to, kaya yun, sinubukan ko siya guys para bigyan ko kayo ng heads up. Hindi ko siya mahanap sa list of recorded online lending platforms. At importante guys, na yung isang Ola, especially na Ola, may platform siya, importante po, na andun po siya sa list of recorded online lending platforms dahil Ola po siya. At syempre, kapag pasaway sila, pwede natin silang isumbong sa SEC. Mas madali silang isumbong sa SEC at mag-iingat sila kung registered sila. Pero what if kung hindi? Nako, sakit to sa ulo kasi yung mga loan apps na hindi po registered sa SEC, ito yung mga mababangis, guys. Mababangis na mga loan app. If you're ready for such consequence, then watch this video muna bago kayo mag-decide kung uutangan nyo to o hindi. Kaya na nga guys, dito ko siya din-download Yung pangalan ng loan app ay si Credit Harbor Credit Health. Kung hindi mo na panood yung mga ads niya, hindi ka mag-aakalang Ola to. Dahil pag pumunta, sumugod ka lang sa App Store, tapos hinanap mo siya, tapos titingnan mo yung screenshots niya, hindi siya Ola. Pero yung pala Ola pala siya, kaya may pa-ads siya na Ola siya. Ilang beses mo sinabi na Ola pala to. Kasi sabi pa, scan your credit health. Baka naman masira yung credit mo nang dahil sa loan app na to, kaya proceed with caution. So ayun, may 4.8 stars pa siya. Pero huwag na kayo maniwala dyan sa 4.8 stars na yan Panoorin nyo na lang yung video na to. May pa-privacy policy siya, magpapaalam siya sa iyo kung anong mga information na i-collect niya. Pero hindi mo doon makikita sa privacy policy niya kung sino ba yung nagpapatakbo sa loan app na to. Pero nagulat ako guys kasi nung nagpadala siya ng OTP, yung OTP ay nanggagaling kay More Pautang. Sounds familiar na, no? Ayun, hingi po siya ng permission na matrack yung activity nyo across all sites. Ganito po, basta sa iPhone ng mga apps or sa App Store ng mga apps, titingnan niya rin yung location mo. Siyempre, ganito talaga ba sa Ola? Saka na siya magpapakreate ng account. So, kailangan mong magbigay ng active mobile number. Pero nagtaka ako sa loan app na to kasi the first time na nag-request ako ng OTP, sabi niya voice call daw. Kung do not disturb yung cellphone mo, syempre mamimiss niya yung voice call. But buti naman, nung nag-request ako ulit, saka siya nagpadala ng OTP. Ba't gano'n Anyway, so pagkatapos ng ganyan, may pa-survey siya. Mukha na siyang familiar, tulad din siya sa mga loan apps sa dati ko nung nasubukan. Yung mga auto-disburse, yung mga cash twig, I'm sure by now, familiar na kayo sa mga ganito. Kaya guys, nagkakaroon na kayo ng heads up, Pero tapusin nyo muna yung video. Na-shock ako. Baka ma-shock din kayo. So, ayun, may mga pa-survey siya. And pagkatapos ng mga survey niya, magsasagot ka ng yes or no, magkukolect na siya ng ID. Yung mga IDs na tanggap niya, kasama doon yung Pag-ibig, Health Card, SSS, GSIS, OFW, TIN, Voter ID, UMID, Passport. Pipicturean mo yan pagkatapos magsa-selfie ka. Tumatanggap din siya ng National ID na electronic tsaka National ID na yung actual na physical card. Pagkatapos ng selfie, guys, hingi na siya ng other personal information. Kasama na doon yung mga birthday, email address, education level, marital status, work information. Kahit na hindi ka mag-submit ng payslip sa kanya,
tatanggapin niya pa rin yung application mo. Hindi ako nag-submit ng payslip sa kanya. In fact, yung sinabi ko sa kanya is self-employed ako ha. With more than 10 years of experience, blah, blah, blah. At na-approve naman ako, guys. At yung contacts na hihingin niya sa'yo ay 2 lang na i-input mo kasi hindi mo siya pupulutin from your phone book. So, kailangan ko siyang manually na i-add doon. Hingi na po siya ng bank. Dito ka na talaga guys na dapat super ingat ka na ha. Kasi yung kasunod nito, isasubmit niyo na yung information. Wala nang pa-review kung talaga bang okay sa'yo yung offer o hindi. Diretso niyo nang isasubmit. So, nagbigay ako ng Gcash sa kanya guys. Kasi usually sa mga dito mga loan apps na medyo may pagdududa tayo, hindi po ako nagbibigay ng bank information. Kung maglalagay ka naman ng Gcash na iba po sa number na sinabit mo sa kanya, magpapadala po siya ng OTP to confirm. Pagkatapos kung isubmit yung Gcash, guys, ayun na. Sabi niya, the loan application has been submitted. Hala, wala nang urungan. Nakakaloka, nakakatakot yung ganitong mga loan apps, guys. Kaya sana pinanood niyo yung buong video para yung talagang, nako, heads up, warning, red flag na. Kasi after kong mag-submit ng Gcash, wala na. Seconds lang. Ang bilis ng mga pangyayari, guys. Pumasok to. Not 1, not 2, not 3, but 4. 4 times na may pumasok na 4,250 sa loan sa cellphone ko. Reviewing pa siya sa app ha, pero may pumasok na dun sa Gcash ko. Ang laking sakit sa ulo kasi 4,250 times 4, edi. Ano yan? 17,000 pesos. Pero yung babayaran ko sa kanya, 4 na 6,500. Maltas siya ng 750. Pero ito naman guys, ang laki naman ng pinatong niya. Nakakagulat guys at nakakalungkot kasi bakit 4 po yung bigla niyang in-approve. Hindi man lang ako nabigyan ng chance na ma-review ko kung iti-take ko ba yun. Basta auto-approve, auto-send, auto-disburse, whatever. Sinubukan ko magbayad muna ng isa sa mga doon. Agad naging available ko no, yung 5,000 pero hindi ko na kinlaim. Kaagad naging available yung 5,000 pagkatapos mo magbayad. Pero buti naman kasi hindi naman siya automatic na nag-a-apply ng loan sa inyo. So yun nga lang, ang laking talo dito guys. Sobra kasi 7 days lang to. Tulad na rin siya ni Unsave dati, ni Cashtwig na nako, Diyos ko. I am expecting already na 6 days pa lang, the day before the due date, tatanta din nito yung cellphone ko ng kung ano-anong mga messages na hindi magaganda. Tulad sa naging experience ko kay Unsave tsaka kay Cashtwig. So, para sa akin guys, nako, iwasan nyo po. Yung nakakalungkot dito kasi bakit ang talamak po yung kanyang mga ads sa Facebook na hindi naman pala siya okay. So, buti na lang kung napanood yung video na to at nagkaroon ka ng idea na wag nang lapitan yung loan app na to. So, paano yung mga hindi nakapanood ng video ko guys? Kaya pakishare ng video ko para magkaroon ng heads up yung mga kapatid natin at hindi na sila mabudol pa sa loan app na to. Nako, ngayon, sakit sa ulo ko guys kasi isa pa lang yung 6,500 na binayaran ko. May 3 pa akong babayaran. Ang kalta, 750 plus may patong pa siya. So, ang laki-laki guys. Nakakalungkot talaga yung ganitong klaseng mga loan apps. Dahil hindi po siya SEC registered. Nako, prepare na kayo na yung loan app na to ay mabagsik, makulit. At ang hirap po nilang i-trace kung sakaling irereklamo natin sila. So, ingat-ingat po tayo sa mga ganitong mga loan app. And kung makikinig kayo sa akin, I would go to the loan apps that are andito sa list of legit loan apps na playlist na prepare ko para sa inyo. Kasi andun po yung mga loan apps na mas okay yung naging experience ko sa kanila. Hindi sila tulad dito, bibigyan ka ng chance na ma-review nyo yung loan terms. Unlike this loan platform na nagugulatin ka na lang. So, huwag na kayo na mag-submit ng information dito sa kay Credit Harbor na to guys. Iwasan nyo na para matigil na rin yung hindi na siya mag-thrive sa social media at saka sa App Store. App Store lang po, kaya ingat-ingat po tayo. So, that's all for today's video. Kung meron ako nakalimutan banggitin, let me know in the comment section and see you on the next vlog. Bye-bye!